Lahat ng mga tumatayo rito, I believe, walang sama ng loob, walang inutin sa sama ng loob. Unang-una, dahil pag may sama ka ng loob sa kapatira mo, o sa sino mang tao, kahit unbeliever yan, hindi ka patatawarin ng Diyos. Maaaring may sin ka, humingi ka ng tawad, ba't ka patatawarin? Magpatawad ka muna sa taong nagkasala sa iyo, bago ka patawarin. Kaya sa atin, alisin po natin yung hatred na yan. Di ba? Maaaring hindi natin kasi masasabi ang sa pang-araw-araw natin ginagawa. Maaaring nakasama ka sa isang tao, di mo alam. Kung nakasama ka sa isang tao na hindi mo alam, magitin mo rin, Lord, maaaring ako'y nagkasala sa isang tao, Lord, tawa, mapatawad niya ako. Kung sino man yung tao na yun. Para kung ano man ang kahilingan ay inyong pakinggan. Ganun po yung kalooban ng Diyos po sa atin. Hindi ko talaga, hindi ko tayo pinapahirapan. Nauna, kaya natin ginagawa to, sinabi ng Panginoon yun eh. At ginagawa nga po natin ito, nandito po tayo ngayon, maaaring sa panalangin po natin, mabanggit po natin yan kung hindi ko kayo nanalangin kanina. Diba? Itong linggong ito ay kung tutuhin nyo na ang paglapit sa Panginoon. Humingi kayo ng tawad, hindi nyo alam, diba? Maaaring hindi nyo alam na nagkasala ang isang tao sa inyo. At humiling na rin po kayo. Ano ba sinabi? Nang makakain yung pang-araw-araw po natin. At pag nagawa na po natin yan, ang susunod po natin, kung tayo po'y nagpatawad, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay, sa ating point 5, ito po yung, dito po tayo liligtas sa mga masasama. Maaaring mag-isip po tayo, maaaring delikado sa pupuntahan ko. Pero ang Panginoon, di ba, nagsabi sa kanya, nagsabi po sa atin na tayo po ililid, hindi tayo ililid not into temptation, but deliver us from evil. Mismo ang Panginoon nagsabi nito. Maaaring ito, minsan nawawala sa panalangin po natin. Pero hindi, kailangan po natin sabihin po ito araw-araw. Maaaring sa paglapit po natin, di ba? Kasi hindi mo unang-una, hindi mo alam, hindi ka nagpatawad. Iyon, kasalanan yun. Tapos, hindi ka nanalangin na ilayo ka sa mga diablo. Maaaring mangyari po sa dito. Kaya minsan ang Kristiyano, di ba, nakikita mo, bakit nagkaganon si brother, di ba? Bakit nagkaganon si sister? May pamilya nga, di ba, sa atin dito, na natanda, marami pong mga problema. Una, financial. Dahil, maaaring nagkulang sa panalangin. Kaya, ang anak niya ay, di ba, nagkaroon ng problema physically at na ospital at nagkaroon ng, gumastos po sila doon. Nagtanda baon-baon. Maaaring ganun ang nangyari po rito. Dahil nagkulang sila sa panalangin, sa paghingi ng tawad, at walang panalangin na ilayo tayo, mga pamilya po natin sa mga evil one o sa mga sakuna na yan. Kaya isang Kristiyano po, nangyayari po sa atin yan. Pero ngayon, nasan po sila ngayon? Matagal na silang hindi nagsisimba. Pero panalangin po natin na nawa. Magkaroon pa rin ng trust sa atin. Itong simbahan po. Ngayon po, sa ating pong therefore we conclude. Okay. Ito na po yun. Sa verse 13 pa rin po, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Di ba ganda to? For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Di ba? Kanta lang yan pero may meaning po yan eh. Di ba?
For thine is the kingdom. Balang araw, parang hindi mangyari ito bukas, hindi maaari sa pangalawa. Pero ang karya ng Diyos at ang gloria ng simbahan, diba? Iba-iba naman kasi klase ng simbahan. Tayo po ay sa klase po ng simbahan po natin, ito mag-glorify po ito. Maaaring ngayon hindi nyo makita. Pero kung nag-glorify ang simbahan, paano ba nag-glorify ang simbahan? Ito po ay lumalaki. Nagiging mayaman ang miyembro. Glorify yun. Pero saan ba nagsisimula para maging glorify sa simbahan? Sa atin po nagsisimula yan. Sa atin po. Hindi lamang yan sa pagpunta natin sa langit. Hindi po. Maaaring next month, makita natin yung gloria ng simbahan. Lumago ang simbahan. Yumaman ang simbahan. Hindi ito mararamdaman po natin yan. Malalaman po natin yan. Yung gloria at maaaring yung kapatiran, di ba? Nagkaroon ng bagay na hindi natin masabi, di ba? Biglang, Lord, Amen. Di ba? Sasabihin mo, ganun ba yung nangyari? Dahil dyan, maraming pastor ang humanga. At magpupuntahan dito, ito, mag-a-anniversary, di ba? Anong himala kaya, ito, okay anong himala kaya ang mangyari sa darating na anniversary? Abangan po natin yun. Ganito po yun. Mag-anniversary po tayo, December 11. Maring bago mag-anniversary, may himalang gawin ang Panginoon. Diba? Hindi natin masasabi. Napakitiwala. Huwag po tayong tumingin sa laki ng problema. Tignan po natin yung laki ng Diyos, yung katapatan ng Diyos po sa atin, yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag po natin tignan yung problema. Yung problema na yan, wag! Kasi pag in-entertain mo yung problema na yan, talagang mahuhulog ka sa yan. Magda-doubt ka. Huwag po natin tignan yan. Nauna ang leader, hindi kami nagda-doubt. Never. Maski ang pastor. Kaya nga, ang pastor, bakit kapatid? Hindi dapat ganun ang mangyari, di ba? Lord, natanongin na ang Panginoon, Lord, ba't ganun ang nangyari? Hindi mo plano to, bakit ganun ang nangyari? Ang may problema pala yung isang kapatiran. At sasabihin sa pastor, ipaparemind ng Diyos. Pastor, please, may problema ang membro mo. Backslider yan. Hindi ako nang bahala dyan. Oo nga God, Father, kasi dapat yung kapatid rin, ganitong ginawa Nagtaka ako dahil positive naman yung pananaw ko sa kanya, bakit gano'n na nangyari. May problema yung kapatiran immature Hindi niya inaano yung lead ng Panginoon sa kanya. Kaya yun. Sige, ako nang bahala dun. Maaaring gano'n na mangyari po sa atin. May leading sa iyong Panginoon, ba't hindi mo i-entertain? Diba? Ano ba problema? Umiiral kasi yung fleshly Yung last yung pinangyayari po. Kaya ang simbahan po natin, yun, immature. Huwag po tayo tumingin doon sa mga bagay na nakikita po natin. Magkus yung may bibigay sa atin ng ating Diyos. Pag ginawa mo yung mga bagay na yan. Titiwala lang po. Pag may bagay na nakikita ko na hindi ka aya-aya, Lord, di ko pinanalangin yan. Huwag mo pakita sa akin yan. Umaalis na lang ako. Ayaw ko makita. Di ba? Yung mga bagay na yun. Di ba? Alam niyo naman, may pinapailayan akong dalawa. At pag mga bagay na hindi ko makita, Lord, alisin mo na lang ako dito. Ayaw makita yan. Di ba? Mga bagay na yun, hindi yun ang plano mo Ganun po dapat. Ganun po dapat.
Lord, for thou is the kingdom and the glory. Mararanasan po natin yan. Tiwala lang po tayo. Yung nga yung sabi ko, yung manalangin po tayo. Kailangan sama-sama. Siguro yun lang po inaantay po sa atin eh. 9 o'clock, manalangin po tayo sabay-sabay. Siguro yun lang po. Maaaring may 2 oras na marahil. Tayo manalangin na sabay-sabay. At nawa, huwag po natin makalimot yun. Yun po yung plano po sa atin. Yun po yung dapat natin gawin. Ewan ko ba kung bakit ini-ignore natin. Sasabihin ko, ulitin ko po sa inyo, ito po yung church tayo pababayaan.